Hey mga buddy, welcome to the channel or welcome back to the channel. And today we have a 2018 Suzuki Grand Vitara to review for today's video. Sa video na to, dadrive natin ang Grand Vitara at syempre, check muna natin yung interior. Tingnan natin kung okay pa bang bilhin to. Tingnan natin ang mga pros and cons ng Grand Vitara. So let's go. Okay, first up, let's check the interior mga buddy. No leather seats, just cloth. Mixed clothing, ano, ilang tone to? 1, 2, 3. Itong gitna, parang suede ang finish niya. Which is nice looking siya. Tapos, wala rin talagang leather itong gitna, no? Walang leather. But it's comfy. Adjustable din ang seat height. Steering wheel is wrapped with leather. As you can see, yan, leather siya. Sidings, meron ding mix na leather dito. Soft touch. Armrest yan dito sa driver. Ito, no, not leather. Armrest, na-i-slide dyan. Yeah, adjustable armrest. Tapos, may isa pang switch para mabuksan yung box. Hindi ganun kalaki, but pwede na. Ayan, lagayan ng shades, alcohol. Yeah, cup holder. Importante yan, syempre. Tapos, this is automatic nga pala. Hindi ko alam kung may variant ng manual nito dito sa Pilipinas, pero alam ko wala. Glove box, decently sized, hindi nga lang siya soft landing, no? Parang sa Accord ko soft landing, gumaganon. Ito wala siyang ganun, so pag binuksan mo, this one mukhang leather ang dashboard, pero it's plastic, hard plastic. Yeah, ganda lang nung pagkaano niya, hindi gaya ng iba na halatang plastic. Ito infotainment, I'm not sure kung aftermarket to or what's not. Pero meron siyang CD insert dito. Siguro OEM pa to. Automatic climate control. Yes, automatic climate control siya meron. Sitting position, pag nagda-drive, ganito. Medyo SUV-ish ang dating. Kasi yung curve ng legs ko is ganyan. Hindi siya kotse. But very comfortable yung seats. Somehow may konting bolstering dito. So, para pag nag-i-slide akong ganyan, medyo may kapit ng konti sa gilid. Ito na yung pinakamababang setting ng upuan. I'm 5'5", 5'6" sometimes. Ang head clearance ko is halos isang dangkal. Sun visor, naka-plastic pa. May salamin. Hindi ko sure kung may ilaw yan pag binuksan. Of course, both. Tapos sunglass holder. Map lights, meron din. So ito yung position ko pag magdadrive ako. Check natin yung back seat kung gaano kaluwag ang space. So ito yung space. Luwag din sama. Kung ako magdadrive I'm 5'5", 5'6" sometimes. Kaya kong dumi 4 dito. And the windows, nabababa siya ng sagad mga buddy. Napakagandang feature niyan. Kasi iba hindi nabababa ng sagad. Same thing here, soft touch leather. Soft touch leather. For the armrest dito sa back seat. Pero kung nakasagad ang seats, so ito na lang ang space ko. Yan, pag nakasagad kung may matangkad na uupo dyan, ito na lang. Anyhow, meron din tayong cup holders dito sa likod. Very practical. Armrest dito sa likod. Of course, meron. Ganun din yung cloth nung upuan dito sa likod. Parang may mix ng suede. So parang 3-tone, ano? Itong brown, itong parang maong na to. Saka itong suede. Back seat is foldable. Yan. Yan. Aray ko. So, ang action niya dalawa. Pull nito, tapos yung string sa likod. Yan. So, nafo-fold din siya gaya ng ibang mga crossover SUV-ish. Pero itong mga buddy, more of SUV-ish side. Explain ko mamaya. So, this is definitely a 5-door mga buddy. Kasi yung door nito sa likod, yung old school style pa rin yan, yung ganyan. Tapos andyan yung back tire niya. So 5-door siya. So pag naka-fold yung buong seats, meron kang malaking space. Hindi ko alam kung gaano kalaki yan. Lalagay ko na lang dyan. Itong tonneau cover, foldable tonneau. Meron ka pang secret space dito. Yan, taguan ng mga kung ano-ano. Yun lang ang meron. Saka ito. Yan, mga tools. Diyan siya. Kabila ba meron? Kabila wala. Meron, may small pocket. But that's mostly it. Ito may pocket din dyan. Classic pa rin ang door niya. So 5-door to. For most people, ayaw nila nung ganitong style ng SUV-ish. Kasi ngayon,
Mostly yung mga shape, edgy, roundy. Ito may pagka-boxy pa rin. Classic looking style, boxy. Ito nga, ano pa siya, oh. Rally wannabe. For some reason, hindi siya naging mabenta dito sa atin sa Pilipinas. I don't know why. Siguro because of the style. Pero kung ako ang tatanungin mga padi, I like the style. Hindi gaya ng mga ibang brands na edgy, sharp, moderny, mga ganun style. Ito medyo boxy pa rin mga padi. At ang maganda dito, kaya ako nasabing more of the SUV-ish side. Kasi unibody ang Grand Vitara mga padi. Ibig sabihin ng unibody, meron siyang monocoque saka may ladder frame na naka-insert. So para siyang Toyota Rush. Oo, hindi siya crossover-ish gaya ng RAV4 ko. Wala siyang ladder frame. Ito may ladder frame na nakapasok sa monocoque. Something like that kung naiisip niyo yung ibig kong sabihin. So more of the SUV-ish side siya. Dahil SUV-ish nga pala siya, meron siyang 200mm ground clearance. Pag walang sakay, 200mm. So, somehow, mataas na rin yun kahit papaano. Rear-wheel drive siya, mga padi. Rear-wheel drive ang umiikot para tumakbo ang auto. Hindi gaya ng mga crossover SUV-ish daw na mostly front-wheel drive or all-wheel drive, front-wheel drive bias. Ang makina niya is horizontal ba o vertical? Basta front-wheel drive bias, all-wheel drive. Pero ito, check natin yung engine. Engine! Kung napapansin nyo mga padi, pag ganun siya, because this one is a rear-wheel drive. Yeah, rear-wheel drive. So, it's a Dock inline 4 2.4 liter, 170-ish horsepower, 225 Newton meters of torque. Mated siya sa automatic 4-speed. Suzuki naman, 4-speed. Bakit 4-speed? Sana man lang 5-speed. Hindi ko alam kung anong reason ni Suzuki kung bakit 4-speed, but of course, malamang may reason siya kung bakit. Pero kung akong tatanungin, sana man lang 5-speed, no? Anyhow, let's take it for a drive. Alright, driving the 2018 Suzuki Grand Vitara. Medyo matigas yung accelerator pedal or gas pedal, if you will. Itong kalsada na to, mga padi, hindi siya ganun ka-smooth, semento. Hindi naman siya matagtag. Hindi siya matigas gaya ng most SUV, as in yung SUV talaga na gaya ng Montero or Fortuner. At since unibody nga siya, may pagka-kotse pa rin ng datingan ng handling niya. Shifting is very smooth, wala kang maramdaman na jerk. Meron din siyang 80 power dito, yan. Pag pinindot mo yan, mag-shift siya mostly high RPM. So, parang naka-eco mode tayo ngayon. Tapos ito yung sport mode. Yan, sport mode. So, 80 power natin. Power! Lumabas doon sa gauge. Sana man lang Suzuki 5-speed, ano? I don't know your reason kung bakit hindi 5-speed. In 2018, ha? In 2018. Right. Tingnan natin sa humps. Di siya yung duyan, pero hindi naman siya firm pag lumalapag sa humps. Second gear. Sinasabi ko, pag 4-speed ang haba ng gearing Pero malakas din humila mga padi. 225 Newton meters. Daming potholes dito. Hindi mo mararamdaman na firm or pero hindi siya sobrang lambot. So okay na okay pa rin for a SUV crossover-ish. Para ma-manual ko to, ganito Wala siyang paddle shifters, walang Tiptronic or So start kagad siya, second gear, kahit tumigil ako. Testing. Sa gauge kasi may nakalagay 2. 2 talaga ang start niya, 2. Right. Walang 1. Pero meron siyang low gear, ayan, low. Pang off-roading siguro. Ang haba ng second gear Ay, nakabaon na ako niyan. Pero malakas sumila, Okay din.
So ito lang ang way para makapag-manual ka dito. Second gear, third gear. Pag nilagay ko na dito sa D, 1, 2, 3, 4. Steering wheel is like SUV-ish. Mas mabilis lang ng konti. Wala masyadong nangyayari pag ginanyan-ganyan mo. Halos walang nangyayari. Pero mas mabilis naman, di gaya nung sa mga real SUV. Aircon, 93,000, 94,000 kilometers on the clock. Aircon, malamig pa naman. Pero alam ko, napaservice na to ng kapatid ko. Brakes are good. Napalitan na rin to ng brake pad sa harap, pero OEM. No reverse camera mga buddy. Smooth na smooth mag-shift to. Ririnig mo lang naghaham. Pero hindi mo na-feel na nag-change siya ng gear. Torque converter to mga buddy. No CVT here, which I prefer the most sa mga automatic transmission. Mas prefer ko pa rin ng torque converter. Pag nakapindot yung 80 power, pag inapakan mo yung throttle, responsive siyang bumaba. Mas responsive ang transmission pag naka 80 power. Patayin natin 80 power, no 80 power. Ayan. Side mirror, napakalaki. Apak tayo. Mas maaga siya mag-shift talaga kahit nakabaon. Pero pag naka 80 power siya, almost red line ang shifting niya. Komportable naman siya i-drive. May pagka SUV-ish nga lang siya kasi nga unibody, meron siyang ladder frame inserts sa kanyang monocoque body. Pero hindi siya kagaya ng mga SUV-ish na talagang ramdam mo yung tagtag. Off-road bias talaga yung mga ganun sasakyan. Ito, soft-roading, yeah. Yun nga lang, hindi siya all-wheel drive, but rear-wheel drive. Back then, 2018, this is around 1.2 million plus. Ganun ang presyo niya. Ngayon, I think 400 plus thousand, meron ka na makakakuha ka nito. Or less than 500. At kung ako ang naghahanap ng SUV-ish, crossover-ish, I will prepare this one. Kasi mostly front-wheel drive. Diba? Or unless pipili ka ng all-wheel drive na halimbawa RAV4, CRV, yung mga ganon. Pero kung front-wheel drive lang din ang kukunin, I prepare rear-wheel drive kasi in my opinion, mas capable ang rear-wheel drive pag medyo off-roadish. Yun nga lang, wala siyang diff locker, although may low gear siya. Low gear, pang off-roading, pang pag bumababa ka ng mga stiff hill or ano kung ano man, pababa. Para hindi siya bumulusok pababa. I prepare rear-wheel drive mga buddy. So pros and cons tayo mga buddy. Kaya siguro hindi naging mabenta to dito sa atin sa Pilipinas. Siguro dahil sa looks. Siguro yung iba ng mga younger buyers, sabihin na natin medyo mas prefer nila yung modernish, if that's a word, modernish. Pero ako, I prefer this one. Boxy. Ayoko yung mga bilugan na may sharp na may mga sobrang daming guhit. Mas prefer ko pa rin yung ganito. Hindi dahil sa kapatid ko to. Mas prefer ko pa rin yung ganito. Medyo old school guy tayo mga buddy. Ayoko yung mga parang spaceship looking. O para sa akin, pro yun. Hindi siya cons. Pero siguro yun yung naging cons niya. Kaya siya hindi naging mabenta sa atin dito sa Pilipinas. Another cons naman, 4-speed. 4-speed transmission. Bakit 4-speed? Suzuki, bakit 4-speed? Sana man lang 5-speed. Hindi ko talaga alam kung anong reason nyo. 4-speed sa 2018, year 2018, na sasakyan na SUV-ish. 4-speed. I don't know why. So I think that's another cons. Sa akin, cons din yun. Power is enough, pero mas maganda kung 5-speed nga kasi mas ramdam mong humihila siya. Sobrang haba ng gear eh. Although power, okay naman sa akin. 225 Newton meters of torque is plenty na sa 1,500 plus kilo. Somehow plenty na yun. Ramdam mo na yung hila. Yun nga lang, 4-speed
paulit-ulit ako 4 speed kung 5 speed, mas masaya sana. Another cons, according to my brother, may pinagawa kasi siya sa Pitworks, yung paborito kong shop, Pitworks. Yung mga supplier niya walang ma-provide na Japan replacement. So I think that's a cons kasi syempre yung iba okay na Japan replacement eh. Nagsettle siya sa Orig Suzuki parts. Sa napakasimpleng parts na yon, nabot siya ng 20,000 plus. Yung auxiliary belt, pulley, kung ano pang mga pulley dyan, nabot siya ng 20,000 plus. So, kung wala nga siyang mga aftermarket Japan parts, I think that's another cons. Kasi sa akin, basta Japan part, replacement, okay na. Basta Japan, ha. Other than that, feeling ko yun lang ang cons. Para sa akin, ha. Para sa akin, mga padi. Styling, okay sa akin. Actually, itong ang pinangrarally to sa Europe, eh. Itong Grand Vitara. Kasi sa Europe, meron silang all-wheel drive variant. Ito, hindi ko sure dito sa atin sa Pilipinas. Pero at least, meron tayong rear-wheel drive. Much better kumpara sa front-wheel drive na crossover SUV-ish. Akin yun, rear-wheel drive. Mas masarap drive-in, mas engaging, saka, in my opinion, much better sa soft-roading. So, yun lang ang pros and cons na naiisip ko kung bakit hindi siya naging, I think, mabenta sa Pilipinas. Pero kung ako tatanungin nyo kung dapat nyo bang bilihin to ngayon, for me, it's a big yes. Kung ako dahil ako nga, I prefer rear-wheel drive. Not so old school looking, pero boxy siya. Hindi yung futuristic looking na parang spaceship. Hindi ko katauhan yung ganun sa pagpili ng auto, mga padi. Another cons nga lang, wala siyang rear camera. Syempre, somehow malaki-laking kotse pa rin to. Subcompact SUV. Walang rear camera. So, nagbe-base na lang ako doon sa rear tire. Kung nakikita nyo doon sa rear view mirror. A, B, C, D pillar. Sobrang laki. Ayun, yung D pillar na yan. D pillar. So, medyo nakaka-block sa view. Pag nagmamaneobra ka, medyo nakaka-block siya sa view. Pero, space, okay sa akin ng space. Interior, okay naman for its price point. Hindi siya ganun ka old school tignan. May leather naman, tapos suede. I'm not sure kung suede to. 3-tone seat color. Hindi naman siya madilim tignan dahil nag-pop tong medyo brown-brown na to. So, ngayong 2024, dapat niyo bang bilhin ng 2018? Suzuki Grand Vitara for me, it's a big yes, mga padi. Rear-wheel drive, boxy looking, practical space, powerful na rin siya, 168 horsepower, pero the torque is 225 Newton meters. Pang overtake at pang overtake lang, di ka naman niya bibitinin. Sana nga lang Suzuki 5 speed